Thank you everyone. Good afternoon. Pwede bang pakibati mo yung katabi mo? Minsan pa, one more time, you are blessed. Kasi nakatabi mo ako, sabihin mo sa kanya. I thank God for this opportunity. And of course, yung mga pastors natin, si Bishop Oriel and Pastora Geraldine Baliano for this chance to minister before you, great men and women of God. But before anything else, may I ask you to bow our heads and let's come before God, before the message. Panginoon, marami pong salamat. Thank you for your presence in this place. Thank you, Lord, that we believe that your glory is covering this whole area. And as we minister the word, continue to change us, Lord, from the inside out, that the goodness of God, the fruit of the Holy Spirit may be manifested in all areas of our lives. Lord, meet the needs of your people in every area, Lord, finances, emotions, physically, spiritually as well. We thank you so much. You are faithful, and we believe that you're going to do something great and amazing in the lives of your children right now. And the glory goes to you. In Jesus' name. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? I want to share something about something that is not very pleasing to the ear. And many people are hoping would never come to them. But unfortunately, the sad news is all of us will experience this thing. This is called discouragement. Ayoko nang sabihin niyo yung word na yon kasi negative yon, okay? But the older you are, I notice, I observe na habang tumatanda ka, lalong madalas mo itong naranasan. Siguro kayong mga younger people, parang hindi pa gaano dumaranas nito. Pero I tell you, katulad ng mga tao na lahat Christian ka man o hindi ka Christian, daranas po tayo nitong experience na ito. Yung iba sa inyo ngayon, kare-recover nyo lang sa discouragement. Right? Ayaw natin dumating sana yon, pero ang totoo, it's part of life. As you mature, habang tumatanda ka, mas maraming discouragement. May mga kabataan, kaunti pa lang. Ang ibig kong sabihin, ako, kaunti pa lang po ang nararanasan ko niyan. Alam niyo na, ibig kong sabihin. Okay. So, yung iba sa inyo, nandito, kare-recover nyo lang sa discouragement. Yung iba, dumadaan kayo. Tulad yung mga nadinig natin kanina sa testimony. Ang daming mga pinanggagalingan po ng discouragement. Lalo na po yung mga imotero, yung mga maramdamin, yung mga biktima ng, may mga sakit na walang gamot, yung UTI. Alam niyo yung UTI, yung umibig tapos iniwan. Walang antibiotic dyan, wala. Naku, lakas maka-discourage nun, yung UTI. Hindi kayo makakabili sa mercury drug ng gamot noon. Okay? Yung iba dito, Kaya kung ikaw yung tingnan mo yung katabi mo, kung parang dumadaan siya ngayon, kasalukuyan, sabihin mo, makinig kang mabuti, ha? Mukha bang discouraged yung katabi mo o mukhang, okay naman siya, katatapos lang. Sabihin mo, wag kang mainip, meron ulit kasunod. Kasi it's part of life, especially when you're a Christian. Kasi we are world changers, right? We are kingdom builders. At hindi po madali yon. Siyempre, kung malaki ang burden na binibigay ni Lord sa puso natin, sa mga leaders natin, hindi po ganong kadali yon na maabot. Daranas at daranas po tayo. And I think it's easy to get discouraged. I know you will agree with me. Ang bilis ma-discourage. Kahit pastor ka, sino ka man, mataas ang pinag-aralan mo, leader ka ng church, especially kung leader ka ng church. Mga cell leaders, alam niyo yung sinasabi ko, mga network leaders, alam niyo yan, tama? Nakaka-discourage yung mga members mo. Grabe, yung panay follow-up mo, pinagtataguan ka. Pag tumingin ka sa cell group mo, madi-discourage ka. Pag uwi mo ng bahay, pag tingin mo sa nanay mo, lalo ka madi-discourage. Pag tumingin ka sa paligid mo, tingnan mo yung katabi mo, parang nakaka-discourage siya. Lalo na pag tumingin ka sa salamin. Naku po. Mas malakas maka-discourage yun. And I discovered it's easy to get discouraged. It's as common as cold actually. Kung paanong mabilis kang dapuan ng sipon, parang tingin ko ganon, yung discouragement. Parang parang hindi positive. Pero yun po ang totoo. And as much as we can prepare ahead for that thing, the better for you and me. Kasi hindi po ito maiiwasan. At I think, in my opinion, discouragement is one of the most deadly diseases in Christian community. But there's one good news though.
I believe discouragement is curable. That's good news. Amen po ba? Siyempre, kukuha po tayo sa Bible. Kaya itong topic natin, I would like to name it, Discouragement, a Curable Disease. Kasi I believe, disease po ito para sa maraming mga tao. So, discouragement, a curable disease. And whenever I get discouraged, hindi lang po ako, I believe, many of us, palagay ko, lahat tayo, one way or another, nakaraan na o kasalukuyan ay nakaranas na po nito. And whenever I get discouraged, of course, where will you go? You go to the Bible. At may isang tao sa Bible, may isang book sa Bible na whenever I get discouraged, I go there. Hindi si Abraham kasi wala siyang sinabing solusyon eh. Hindi si Noah, hindi si David. May isang tao, may isang book na gusto kong puntahan whenever I get discouraged. It's the book of Nehemiah. Alam naman natin si Nehemiah is a builder of wall. At ang matindi kay Nehemiah kasi ang pinagagawa sa kanya ng Diyos, double hard. Kasi wasak yung walls of Jerusalem. Hindi bali sana kung ang pinagagawa kay Nehemiah ni Lord, mula sa zero, magtayo siya ng pader. Pero hindi mula sa rubbles. Di ba, katulad ni Solomon, from zero, pinagtayo siya ng Diyos ng temple, hindi ganong nakaka-discourage yun. Especially, meron kang ang dami-dami mong pera. Remember, the story of Nehemiah is during their exile. Nasa captivity po sila noon. Tapos bigyan ka ni Lord ng burden na bumalik ka doon sa bayan mo at yung wasak na wall, buuin mo. Grabe, parang nakaka-discourage yung calling na yon, tama? At itong oras na to, I want to look back at the book. Okay? And I learned, kung may dumadaan po sa problema, whether discouragement or other kind of problems, one thing I discovered, maybe this could help you. Baka makatulong po ito sa inyo. Ang problema, of course, matindi dating yan. Pero I discovered na kapag pinroblema mo yung problema na hindi mo alam kung ano ang source, it makes the problem more problematic. Tama? Pero listen, naintindihan ko po, natutuhan ko, na when I discovered the source, the reason for the problem, alam niyo ba na you already solved 50% of your problem? Alam niyo ba yon? Sabihin mo sa katabi mo, ngayon alam mo na ha? Mahirap lutasin ang isang problema na hindi mo alam ang source. Kahit sasakit ang ulo mo talaga dyan. Kasi ang marami tayo, kung mag-solve tayo ng problema, solusyon agad. Naintindihan ko, I later learned from life and experience na mas madaling malutas ang problem kapag nalutas mo, nalaman mo yung source, yung reason ng problema mo. Kasi in that way, half of the problem is already solved. Yes, you try it. Huwag niyo munang itry yung solving yung problema. Itry niyo muna na i-discover yung reason, yung source. And in this book, I want to focus on that, the sources, para mapagaling natin. Di ba ganun ang doktor? Kapag nagpa-check up ka, ano ba yung sakit mo? Sige, kunan kita ng blood samples. Tapos i-culture yung dugo mo. Bago ka bigyan ng gamot, bago ma-solve yung sakit mo, kailangan mo nang malaman ano ba pinanggagalingan itong infection mo. Kasi hindi ka naman biglang iinom ng antibiotic Right? Titingnan muna ng doktor, saan ang gagaling? Bakit may ganyang kang sakit? So the easier for the doctor to prescribe a medicine for you specifically for that kind of illness that you're suffering from. Okay? So buksan po natin yung libro ng Nehemiah. Kung may dala po kayong Bible, siyempre may dalang Bible pag Sunday, tama? Walang dalang Bible. Okay. So, Nehemiah chapter 4. Hindi po natin babasahin lahat for time's sake. Simula po tayo sa verse 1. Alam niyo na yung background, tama? Hindi na natin yung babalikan, inutusan ng Panginoon si Nehemiah, binigyan siya ng burden, go back to your city, your country, and build the ruins of the wall. Alam niyo kasi, big deal po ito sa Israelites. Alam niyo yung, parang kumayo, may issue tayo, di ba? Alam niyo yung current events natin, pinagtatalunan po kung saan ililibing yung isang matagal ng patay. Grabe, ilang taon na po yung pinaglalabanan. Kasi meron po silang mga dahilan So alam niyo ba sa Israel, big deal sa kanila yung walls of Jerusalem. Kasi nga po, yun ang sentro ng kanilang worship. Nung tinanggal yung Jerusalem at na-captive po sila, na-exile sila, grabe.
Mababasa nyo doon yung Lamentations, yung pong mga kanta na talagang depressed na depressed sila, yung mga leaders nila, parang inalisan mo sila ng identity. Di ba? Parang kumbaga din sa Pilipinas, tanggalin mo yung Intramuros, tanggalin mo yung City Hall, parang hindi ka Manila. Amen? So in the same way, going back, thousands of years back, ang Israel po ay na-captive, tapos na-exile po sila. Dumating yung time after 70 years or so, sabi ng Panginoon, he received revelation from God. God spoke to Nehemiah. Ito sabi po ng libro, papunta na po siya, dumating na po siya doon. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, ito po si Sanballat, ito po yung opposition. He became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. And in the presence of his associates and the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Anong ginagawa nitong mga honghang na Hudyo na to? Will they restore their wall? Bubuin ba nila yung pader? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble? Burned as they are?" Nangangansyaw na po, no? Alam nyo, siyempre, may mission ka from God and then you will hear these comments, these criticisms. Simula na po ito ng discouragement. Sa verse 6, talo na po tayo. "So we rebuilt the wall till all of it reached half its height. For the people worked with all their heart." Verse 9, talo tayo sa verse 9. "But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Meanwhile, the people in Judah said, 'The strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall.' Also our enemies said, 'Before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work.' Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, 'Wherever you turn, they will attack us.'" Verse 13, "Therefore I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows." Last verse 14. "After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, 'Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives, and your homes.'" Okay, let's begin with the number one source. After reading those verses, ang number one source po, according to the book of Nehemiah, bakit maraming nadi-discourage, this is for you, some of you here, is number one is fatigue. Sabihin nga po natin yung salitang fatigue. Nagtataka ka, no? Hindi ka naman nambababae, hindi ka naman nagpo-pornography, hindi ka naman nagpo-Pokemon. Bakit nangihina ka? Hindi spiritual ang source, kapatid, kasi marami. Ang problema sa maraming Christian over spiritual, lahat ina-attribute nila sa spiritual things. Pero kaya nangihina ang isang Kristiyano ay dahil sa fatigue, sabi po ng Bible. So, the book of Nehemiah reveals us some clues that could help us when we're going through this kind of experience na hindi natin gusto. Minsan kasi nag-iisip tayo, ano ba pinanggagalingan ng panghihina ko? Meron ba akong kasalanan kaya? Kasi meron mga tao, kinokondem ka kaagad, tama? Tamo, naglalamig ka na. Siguro, ikaw may ginagawa kang kasalanan. Pero if you will read the book of Nehemiah, he is giving us some insight. Ang sabi, fatigue. Nehemiah chapter 4 verse 10. "Meanwhile, the people in Judah said," gumagawa na po sila, okay? Are you following? Gumagawa na po sila ng pader. Actually, parang nangangalahati na nga sila. "The strength of the laborers is giving out." So, yung dahil nagtatrabaho. Kapatid, hindi, gusto kong maintindihan nyo to, no? Kapag nagtatrabaho ka, napapagod ka. Tama? May tao ba? May tao po ba? Okay. Ang masama, wala kang ginagawa, napapagod ka. Kasi natural po mapagod tayo. Especially when you're busy in the kingdom of God. Nakakapagod po yan. Walang superman sa ating lahat. Kahit anong pray mo ng energy, mapapagod at mapapagod ka. At kapag, alam niyo ba, pag napagod ka, naapektuhan ang faith mo. Emotionally, you're affected when you're physically exhausted. Okay? At ang sabi po ng Bible, ganun po, we are human beings and we wear out. May kasabihan po sa English doon sa Amerika, sa lugar namin, kunwari lang, sabi, "You cannot burn the candles in both ends." Di ba? Kasabihan po ng mga Amerikano yan. Pag napapatig ka, pag na-overwork ka, ang kasabihan nila, hindi mo pwedeng sindihan yung kandila. So nasubukan nyo na ba magsindi ng kandila, magkabilang dulo? Isang dulo lang ang kailangan. Kasi mabilis maubos. Maraming mga tao, kahit Christian, especially Christians, because we love what we're doing, right?
Because we are so passionate. We are so excited. Nalilibang tayo na ine-exhaust natin mabuti ang sarili natin. Wala na tayong balance. Kaya nga, may magtatanong, what I have to do? What do I need to change? Itong aking advice, ayon sa Book of Nehemiah, you don't need to change anything. Just take a rest. Amen. Magpahinga ka lang. Okay. Yung napapagod, mga kapatid, iba yung napapagod dahil may ginagawa, iba yung utak pagod. May mga tao kasi natulog na ng 10 hours, puyat pa rin. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yata yung nasabi rin ito. Iba yung utak puyat. Narinig na ba kayo? Inaya mo. Ikaw, mag-cell group tayo, mag-evangelize tayo. Nakakapagod yan. Wala pa nga ginagawa, pagod na. Wala kang karapatang mapagod, sabihin mo sa katabi mo. Kung naglalaba ka lang, nag-aaral ka lang, nagtatrabaho ka lang, kapatid, huwag kang magreklamo kasi wala kang karapatang magreklamo because you need your job, you need to study, you need to wash your clothes. Hindi ka dapat nagrereklamo doon. Kasi kailangan mong kumita ng pera, kailangan mo mag-aaral, kaya ba't ka magrereklamo? Pero may karapatan lang mapagod, mga kapatid, yung if you're doing evangelism, conquest, consolidation, di ba? Nagpa-follow up ka, you're taking care of people, you're growing your church, you're building the kingdom of God, I give you the liberty na magsabing, napapagod ako. May karapatan ka, kapatid. Kasi legitimate yung iyong kapaguran. Ang medyo nakakapikon, yung wala namang ginagawa, napapagod. Tama? Nagtrabaho ka, tapos sabihin mo, napapagod ka. Di pag-pray natin, mawalan ka ng hanap buhay. Magpahinga ka lang forever. Matulog ka na lang hanggang gusto mo. Okay? Kaya nga, merong karapatang mapagod pag ikaw ay nagbibuild ng walls of Jerusalem. Hello, sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, may karapatan ka. Alam nyo, naranasan ko pa yan, it was the most relaxing day in my life when I resigned. It was the most relaxing day in my life when I resigned as the general manager of the universe. Hindi kasi nung araw po, grabe ako. Walang pahinga. Kita nyo, hindi ako tumaba. Ganito lang talaga ang katawan ko. Talagang pag tiningnan mo ako, hindi ako pwedeng lechon. Hindi masasarapan sa akin pag lechon ako. Wala akong kataba-taba eh. Hindi kasi nga po, ako po ay workaholic din. Kahit gabi na, matutulog na lang, nag-iisip pa ako. So, ang dali ko pang mapagod ng gano'n. Na-discover ko na hindi ako yung tagapagligtas ng Nabota City. Nabotas pa lang yan. Hindi pa world changer yan. Kung world changer ka lalo mo dapat maintindihan ang source kung bakit ka nadi-discourage. Kasi pakikinabangan mo to. Sabi ko, may nabasa ako and I agree with it. Sabi ng article, no basketball team has won a championship in history without substitution. May nakita ka naman basketball team na walang substitution? 5 lang sila, Nag-champion, grabe, galing, tindi nun. Siguro si si Batman, Superman, si Iron Man, saka siguro si Wolverine yon. Yung team nila yon. Pero wala pa ako nakita, wala pa ako nabasa, kahit sila LeBron James yan, si Kobe Bryant yan, di ba? Mag-isip ka na ng pinakamagagaling na player sa buong mundo. Hindi nag-champion yan without substitution. Grabe, si Michael Jordan. Hindi ko na inabot yun, pero nabalitaan ko lang yun. Kasi yung iba sa inyo, hindi lang tulog ang kailangan. Advice, brotherly advice, kailangan mo ng exercise. Tingnan mo yung katabi mo, parang tama nga. Alam mo, lakas mong kumain, tas kulang ka sa exercise. Tas magtataka ka, nangihina ka. Hindi spiritual yun, practical yun. Exercise. Kagagaling lang namin sa Singapore, sa G12 conference. Pabalik-balik po ako Singapore kasi nandun may pamilya ako doon. Several times na napansin ko, bihira ang overweight sa Singapore. Bihira ang overweight. Kapag nakasalubong ka ng overweight, malamang Pilipino. Pero pag Singaporean, bakit? Grabe, layo na nilalakad doon. Ang layo na nilalakad. Dinidiscourage nilang bumili kang kotse ron. Mag-train ka, mag-bus ka, maglakad ka, magbisikleta ka. Oo, kahit doon, particular po sila. So napansin ko, wala ngang overweight dito sa Singapore.
Kasi kami 5 araw doon, umattend kami ng conference. It so happened na yung bahay namin papunta sa venue, sa expo, ay 26 stations ang layo. So 26 stations, convert that, 1.5 hours. Ang dami namin nilalakad. First day, pagod na pagod ako ng gabi. Lakas kong maghilik, sabi ng asawa ko. Sabi ko, hindi totoo yan, hindi ko naman nadinig. Pangalawang araw, lakad na naman kami, layo. Grabe. Namamanhid na yung paa ko. Pangatlong araw, pakiramdam ko, wala na akong paa. Bewang na lang yung nilalakad ko. Wala na, talagang pangatlong araw. Pero alam nyo, I feel good. I felt good. Pagod yung paa ko, pero grabe, parang ang ganda ng pakiramdam ko. Kaya pala maraming Christian, nakala ko ano yung problema nila, ba't sila nanghihina? Kasi overeating, kapatid. Walang exercise. Ako ngayon, nagja-jogging ako ngayon. Tanong nyo sa wife ko, baka andyan nga pala yung pinakamagandang babae sa Cuneta ngayon. Okay. At least sa Cuneta. Baka magalit sa akin yan pag hindi ko binati. Yun, tanong mo sa kanya. Ngayon, sabi ko sa kanya na Singapore pa lang kami. Sabi ko, darling, sabi ko, pagdating sa Pilipinas, hindi ko na ititigil itong natutuhan ko sa Singapore. And besides, sabi ko, kailangan ko na yan kasi more than 40 years old na ako. Walang nag-react. Okay, parang okay sa inyo. Ha? Okay, mahigit for kailangan ko. Kaya mula nung dumating kami, Singapore, jogging na ako everyday. Jogging na. At totoo po yun. Nakakalakas po. Yung na-experience kong parang nangihina ako. Okay, mas mabuti ngayon ang aking pakiramdam. Amen. Naintindihan niyo po ba? Nandiyan pa po ba kayo? So, kaya nga, if you are passionate about the ministry, the more that you have to take care of yourself. Hindi ka tatagal, kapatid. Imagine niyo kung si Jesus, hindi physically fit. Malamang sa gate pa lang ng Jerusalem, nag-collapse na siya. Papunta na tayong impyerno lahat. Hindi umabot sa Calvary, imagine. Kasi mahilig sa crispy pata. Bino mo, Savior, kumain ng crispy pata. Patatim. Grabe, titindi niyan. Sigurado ako, after exposure sa magdamag, walang tulog, walang tubig, bugbog, sarado, sa paglabas niya ng gate ng Jerusalem, hala na, sabi ni Jesus, I give up. Pasensya na kayo. The second Messiah is coming after 2,000 years. Mag-exercise muna ako. Hindi nga, totoo pa, pinaghandaan niya yun eh. Si Jesus, 30 years ang pinaghandaan niya, physically, emotionally, mentally, spiritually, yung pagliligtas niya. Kaya kung ako gusto ko maging savior ng mga tao, alagaan ko sarili ko. At ang discouragement darating whether I like it or not. Pero alam ko na ngayon, baka mamaya fatigue lang yan. Number 2, sabi mo sa katabi mo, baka fatigue lang yan, bro. Exercise lang, bakasyon. Bakasyon ka, konti, kung kaya mo rin lang. Kung hindi mo kaya, hanggang dyan, mawawa man lang, magbakasyon ka. Kaya mo, Boracay, it's so relaxing. Magre-recharge ka ron. Mapapansin mo, kung yun ang dahilan, kung fatigue lang. Number 2, frustration. Marami tayong frustrations, right? Hindi lumalago ang gawain, ang tagal na, tapos wala ka pa ring 12. Nakaka-frustrate po yun. 10 niligawan mo, 11 nag-busted sa'yo. Ay, naku, nakaka-frustrate yan. Katakot-takot na UTI ang aabutin mo dyan. Nehemiah chapter 4, verse 10. Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the labor is giving out. Yun yung fatigue. And there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Imagine, nadi-discourage na sila. Sabi nila, grabe, pagod na kami. Tapos yung ibang tao sa atin, discouraged na. Bakit? Frustrated. Bakit? Ang daming basura. Sabi ko nga sa inyo, mas mainam pa na mag-build ka from zero. Pero yung may gumuho, kami sa building namin, nakabili kami building sa Nabocata City, 5-story building. So may mga reconstruction akong ino-oversee ron. Tuwing makikita ko yung mga giniba doon ng previous owner na hindi inayos, na hindi nilinis, sabi ko, saan kaya ako magsisi? Gusto kong ayusin yung 5th floor, kaya lang nadi-discourage ako kasi grabe, ang daming nakatambak. Maraming Kristiyano, there's so much rubble in our lives that we want to start somewhere but we don't know how. Ang daming basura sa buhay. Alam mo, kahit yung puso mo, tama, pero ang daming basura. You need to reorganize your life. Yes, there are things in your life that should not be there in the first place.
Maraming mga bagay o tao o mga ano pa mang mga thing or whatever you call it na nandyan na hindi dapat nandyan. Ang tawag doon, rubble. Basura. Kaya tamo sabi ni Nehemiah, there's so much rubble. Hindi nakakatulong yon. Pagod na nga, ang laki ng trabaho, tapos meron pang mga issues na unresolved. Ay, ang hirap makabuo ng team, kapatid. Believe me. Imagine kung may 12 ka, tapos ang 8 dyan, may rubbles. It's no wonder, madidelay. Ang rebuilding ng walls, madidelay yung pinagagawa ng Panginoon. Kasi nakaka-discourage po yung mga rubbles eh. Kasi makikita mo yan, saan ba ako mag-i-start dito? Sino ba ang katutulungin ko rito? Kaya nga, if you don't clean it out periodically, your life, kapag hindi mo natutuhan to clean out your life periodically, sabihin ko sa inyo, it's going to stop your progress. Hindi ka mag-move forward. Kasi yan ang haharang sa iyo, yung rubble na yan. Just put your foot in the shoe of Nehemiah. Grabe, ang laki ng pinapagawa ng Panginoon. Malaki yun, kapatid. Para sa kanila, it's equivalent to world conquest. Pag hindi nila nabuo yung walls of Jerusalem, parang sinabi na nila, wala na tayo identity, goodbye to the nation of Israel. That's how they look at it. Ganon ka-importante yung walls of Jerusalem. But as much as Nehemiah wants to build the wall in due time, pero pag nakikita niya yung mga rubbles, sabi niya, grabe, paano kaya kami magsisimulan to? Nakaka-discourage. If you will just place your foot on his shoe, para mararamdaman mo yun. It's getting in the way. Ang tanong dito ngayon sa buhay natin, baka kapatid, yung discouragement mo, kailangan mong mag-reorganize. Baka meron kang mga relationship na konting reorganization. Baka meron diyang wrong relationship na dapat wala sa'yo. Kasi rubble yan eh. It will stop your progress. Amen? Are you listening? Baka mamaya, mas mahal mo yung syota mo kaysa kay Lord. Reorganization ang kailangan natin. So ang tanong dyan na dapat mo sagutin, what troubles you have in your life? Baka Pokemon yan. Pokemon Go. Mabuti pa sa Pokemon, may Go. Yung go and make disciples, ayaw. Right? Go and preach the gospel, ayaw. Pero sa Pokemon Go, okay, go tayo dyan. Yung iba sa inyo, sa eskwelahan, mga estudyante, no? Ang daming estudyante rito. Kami rin, marami kaming estudyante. Kaya we keep on reminding our students, be careful, lead the balanced spiritual life and student life. Kasi baka mamaya, nag-join ka ng student body, student council, that's good, maganda yun. Kasi may influence kayo. Pero dapat ang motive mo doon para mawin mo yung campus mo for the Lord. Yun lang ang purpose mo. Kaya ka mag-join ng student council, student body, mag-aim ka na maging president ka niyan. Kaya lang, hindi mo goal para sumikat ka lang. Kung gusto mo sumikat, wag yun. Wag kang pumunta doon sa student body. Pumunta ka sa EDSA, pumunta ka doon sa itaas ng billboard. Maya-maya nandiyan na Channel 2, Channel 7, Channel 4. Napakiusapan ka ng pulis, parang awa mo na, bumaba ka na dyan. Yun, sikat ka doon. Instant celebrity ka doon. Pero kapatid, papasok ka sa student council, tapos doon na mapofocus yung energy mo, mati-discourage ka kasi at the same time, God is telling you to do something. Right? He's giving you the burden to rebuild. Kasi kailangan ng rebuilding process sa ating bansa, sa buhay ng mga estudyante. And our God is a strategic God. God has placed you in that university, in that campus, for the sole purpose of winning the lost. That's your purpose. Hindi kayo kumandidato, hindi kayo naging estudyante dyan, para lang magtapos at magka-diploma. Ay, lihis kayo noon sa purpose ng inyong buhay. Malulungkot kayo talaga. Mararamdaman mo, most of the time, discourage ka. Bakit? Nakaka-discourage yung daming rubble, no? Kaya kung kayo po ay may chance na maging member na student body, council, naku, take advantage of it for the purpose of bringing them to the Lord. Amen? Tapos meron ka pang mga thesis, grabe, sigurado yan. Tapos meron ka pang, bibigyan ka pa ng responsibility ng student body. Grabe, tapos magkikreate pa kayo doon ng dance and music na team. Di ba? Tapos uuwi ka pa ng bahay mo, tapos eto na yung mga alaga mo, hindi mo na naasikaso, tapos sabihin mo, nadi-discourage ako. Pero actually, rubble yun. Yung ibang mga married, yung ibang professional. Grabe, meron ka nang ginagawa sa kingdom of God, which is good, tapos dinagdagan mo pa ng rubble. Nag-member ka pa ng Homeowners Association. Tapos hindi ka pa nakontento, PTA, grabe.
Gusto mo pa maging presidente ng PTA? Pati TODA, yung Tricycle Operators Drivers Association, pinasok mo pa. Grabe. Tapos magtataka ka, ba't ako nanghihina? Hindi ka lang pagod. Marami ka pang basura sa buhay mo. Are you listening? Naintindihan niyo po ba? Relationships. Relationships, I learned it from the Bible. Young people, listen. Ang sarap ng may relationship. Tama? No, walang gustong umamin. Masarap, basta tama ang relationships. Alam niyo ba, ang relationships, ang purpose? To draw you closer to God. That's the purpose of relationship. Yung po ang ginawa ng Lord kay Adam and Eve. Kaya niya nilikha yung unang babae at unang lalaki. Sila ang model para mag-work with God. Kaya ako, nagkakasal po ako, ang dami ko nang kinasal. Lagi kong sinasabi sa kanila, pag-counseling, sabi ko, huwag niyo kalilimutan, na kaya kayo magpapakasal, kaya kayo mag-aasawa, kasi kayo ay team. Magiging team kayo para sa kingdom building. Okay? Ang priority mo ay yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all the things that you did as a family will be added to you as well. Nakakalimutan niya na marami nag-aasawa. Ang marami nag-aasawa dahil lang kinilig lang sila sa isa't isa. Pag tinanong mo, ba't kayo magpapakasal? Ay, we love each other. Wrong answer. Yes, you love each other. But hindi yun ang primary reason. Kaya kayo mag-aasawa dahil mas powerful kayo, yung team up ninyo, isang babae, isang lalaki, di ba? Passionate for the things of God, sasabihin ko sa inyo, nothing can stop you. Yes, nothing can stop you. Sabi ng Book of Proverbs, mas mabuti yung dalawang hibla kaysa sa isa. How much more kung pinag-uusapan ay context ng mag-asawa? Na ang mag-asawa, imagine mapapangasawa mo, hindi naglilingkod kay Lord. Ay, sakit ng ulo yan. Grabe, ikaw passionate ka for God. Tapos bigla ka mag-aasawa. Relationships are designed. Huwag kayo humanap ng mga babae at lalaki. Hello, singles. Huwag kayong hahanap ng mapapangasawa na mas mahal ka kaysa kay Lord. Wala nag-react. Napahiya. Hindi nga. Kapag ang napangasawa mo ay mas mahal ka kaysa si Angie, naku, yan si Angie, alam niyo naman, patay na patay sa akin yan. Pero sabi ko, oy Angie, hindi ako papayag dyan. Hindi ako papayag na mas mahal mo ako kaysa kay Lord. Kasi ako pag nawala, paano ka na? Di ba? O kaya pag ikaw nawala, kung ikaw ang mahal ko, paano na ako? Hahanap ako ng iba. Pero si Lord, may maipapalit ba kay Lord? Kaya sabi ko, never. Nagkasundo kami ni Angie. Si Lord talaga. Yun ang purpose ng buhay natin. You love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. 100%. Walang kahati dyan. Kahit sino pa yan. Wala akong pakialam kung anong sexy niyan. 40 years after, hindi na sexy yan. Pero God never changes. Amen? At doon ang gagaling yung discouragement. Relationships, nakakahina yan, kapatid. Kasi kapag ang isang relationship draws you away from God, nako, galing sa demonyo yon, malamang. Madi-discourage ka doon. Kasi hindi kayo magkakaisa. Ang hirap yata na nagsiserve sa Lord na hindi kayo nagkakaisa. Believe me, I've been there. 20 years na po akong pastor. 27 years na akong Christian. Nakita ko mag-asawa, ang hirap talagang mag-minister sa mag-asawa na hindi po sila magkaisa ng vision. Ang tawag doon, division. Dalawang vision Di ba? Kaya nga yung vision ng mag-asawa, vision yan pag magkapareho sila. Pero pag yung asawa, iba ang vision, yung kalahati, division yun. Ay nako, ang gulo. Wala kayo. And it's a rubble in your life. So hanggang may pag-asa pa kayo, mga singles, okay? Pwede mo nang breakin yan. Kung sino man yang rubble na yan. Ngayon kayo may mga asawa na, wala na kayong magagawa. I'm sorry. Ipag-pray nyo na lang, makunin ni Lord. Hindi. Ipag-pray nyo na lang na ma-save yung partner ninyo. Ang hirap po yan. Ba't ko nalaman? Kasi una ako naging Christian kay Angie. 1989, naging Christian ako. Si Angie, hindi siya naniniwala na totoong Christian ako. Kasi nakita niya ako nung araw. Kursilyo ako, grabe. Kursilyo ako Valedictorian pa ako. Tapos, ang bait ko, isang linggo. Paglabas ng sungay ko after 1 week, stainless pa. Grabe, mas matindi ko after na magkursilyo ko. Tapos nagpipinitensya ako.
Nakikita ko ni Angie nung araw, nagpipenitensya ako kasi taga-Nabotas kami. Pag Good Friday, grabe, nagpipenitensya ako. Kaya lang, babaero ko, sugarol ako. Ayaw lang maniwala. Noong na-born again ako, sabi ko, na-born again ako. This is it. Sabi ko, Angie, magbabago na ako. Sabi niya, wala nang believe. Hindi ko naman siya masisi. So, hindi talaga siya maniwala. Hindi kami magkaisa ngayon. Naging direksyon na ng buhay ko, bahay, church, bahay, church, bahay, church. Bakit walang trabaho? Wala akong trabaho eh. Unemployed ako, wanted ako no. Wanted ako sa police, wanted ako sa military, wanted ako sa mga kinauutangan ko. Ang hilig ko pa namang utangan, mga mayor. Grabe. May utang ako sa mayor ng Nabotas, mayor ng Malabon, mayor ng Caloocan. Buti na lang, hindi ka naging mayor, malamang nautangan kita. Ganun po. Kaya si Angie, 3 years, grabe, persecutor ko yan. Persecutor, ayaw niya talaga maniwala. Hindi kami magkaisa. Kasi nga nakita na niya yung pagkukunwari ko sa religion eh. Nobena pa ako. Pasok ako sa simbahan, patayin ko sigarilyo ko bago ako pumasok ng simbahan. 2 kaha isang araw sigarilyo ko eh. Tapos siyempre papatayin mo dahil nasa loob si Lord. Di ba? Nasa loob si Lord eh. Kaya yung sigarilyo ko, papatayin ko muna. Magsasansaw muna ako doon sa tubig na may kitikite. Yung alam niyo, yung pagganyan-ganyan. Tapos, upo, luhod, tayo, dasal, upo, tayo. Kring, peace be with you. Uwian na tayo. Paglabas ko, sigarilyo na naman ako. Hindi ako gumagamit ng lighter. Kasi, chain smoker ako eh. At paglinggo, doon ako nakaupo sa pinakahuli. Kasi nga, 9:00, kailangan lumabas na ako. May appointment ako sa Sabungan eh, 9:00. Nagdadasal lang ako doon, manalo manok ko. Ganun yung religion, di ba? So si Angie ayaw maniwala, grabe. Kaya lagi kami nag-aaway. Nagsiselo siya sa church, ba't daw puro church ako? Sabi ko, ano ba gusto mo? Church o sabong? Sabi niya, wala siya maisip. Siyempre, church. Anyway, ang sinasabi ko lang po mga kapatid, we have to reorganize ourselves. Baka meron diyang sa buhay mo na kalat, no? Kaya it's difficult to progress. Kasi hadlang sa iyan. Wala kang ginagawang kasalanan, yes. Pero pag na-discourage ka, hindi palayo. Kasi manghihina ka na, your faith will be affected. Kaya we need to clean our house. We have to make house cleaning periodically sa buhay po natin. Number 3, and the last one, sabi niyo maigsi, ano? Ito pong last, 1 oras po ito. Fear, yung panghuli po. The last one is fear. Alam niyo yung background ng history na to, ng story na to, no? Ito po yung pinakamatinding source ng discouragement. Pwedeng yung fatigue, okay, madali yan, papahinga ka lang. Yung frustration, kapag nalaman mo kung ano yung mga medyo kailangan mong alisin, pero itong fear, ang inaatake nito, yung puso mo, tsaka yung isip mo. So, kapag ito pumasok sa isang Christian, medyo nahihirapan siya makarecover. Talagang todo discouragement ito. Maniwala po kayo sa akin. Makikita mo kung ano yung istorya. Basahin ko lang ha. Nehemiah 4:1-3. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry. Dumadami kaaway mo no, kapag ikaw ay ginagamit ng Diyos. Tama? Hindi lahat natutuwa. Did you learn that? Naranasan niyo ba na kapag na-born again ka at you want to do something for God, hindi lahat natutuwa? Ako, ina-isolate ako ng pamilya ko. Kasi kami po ay sarado katoliko. Mula sa kanununuan ko. Ako po yung first generation Christian sa amin. Hindi ako kinausap, nagalit pamilya ko. Sabi ng nanay ko, nasiraan daw ako ng ulo. Nanay ko, sabi niya, sayang ang anak ko, gwapo pa naman. Nasira ang ulo. Kasi nagbasa ng Bible eh. Nagbasa ng Bible. Walang nagbabasa ng Bible sa amin. Sa buong barangay, sa buong angka namin, ako lang una, sabi na, grabe, kawawa naman ang anak ko. Gwapo pa naman, pangalawang beses na yon. Okay. Nang marinig ni Sanballat na nandoon sila ni Nehemiah, rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. Grabe, greatly incensed, no? He ridiculed the Jews. Grabe, ano pinagsasabi niyang hindi magaganda? And in the presence of his associates in the army of Samaria, he said, what are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are?
Tobiah, may isa pa, si Tobiah, the Ammonite, who was at his side, said, what they are building, even a fox climbing up on it would break down their wall of stones. Grabe, no? Hindi nakaka-encourage talaga yung mga nadinig po nila. So makikita po ninyo na lahat ng pwedeng sabihin, because the devil knows that God has a plan for your life. Amen? Ang galit na galit ang demonyo kapag yung isang katulad natin na kumparing dikit niya nung araw, nakipag-break ka na sa kanya. Di ba? Kaya galit na galit, sabi po ng Bible. At makikita nyo, kinriticize niya ang mga Jews, then they ridiculed the Jews. Nung hindi nag-work, nag-threaten, sabi, patayin natin sila. Di ba? So ano mararamdaman mo kung there are people around you that saying the same negative words na katulad po na sinabi kay Nehemiah. And take note, grabe, ang laki ng trabaho, ha? Ang laki ng trabaho. And sabi ko nga, almost the same thing that happened with Moses, di ba? Yung kayong mga nag-encounter, hindi madali ang dinaanan nyo bago kayo mag-encounter kasi hindi talaga papayag ang kaaway. Hanggang maaari, ma-discourage kayo. Kanina rin umaga kami, graduation din ang aming encounter, women's encounter. Okay? At maraming hindi rin naka-attend, mahigit 10 for various reasons. Pero siyempre, alam mo na ang dahilan doon, napigilan po sila. I discovered that fear will rob you of your passion for God and God's dream for you. I discovered that fear does that to anybody. Kahit anong passionate mo, if you have a vision, the vision produces passion, right? And passion, in a way, would manifest in somewhat like an emotion called excitement. Alam niyo yun, yung vision, kapag talagang nakuha mo yung vision ni Lord, katulad ng Nehemiah, grabe, very passionate ka. At siyempre, kapag ikaw passionate, magmamanifest po ito in an emotion called excitement. Excited ka lagi. Isa lang ang katapat niyan. Negative words. Fear. Di ba? Tension, kapag natetension ka na, kasi maraming Kristiyano, unfortunately, wala ka madidinig sa kanila kundi nakaka-tense naman. Bakit ka natetense? Pinag-i-invite ako ng church namin. Ilan ba? Isa. Isa lang na tense ka pa. Di ba? Pinag-imbita ka lang, gusto mo na mag-backslide. Alam niyo ang tension, ito ay warning light na nilagay ni Lord sa ating katawan. Kasi ang tension, ang ibig sabihin nito, yung passion nawawala. Kasi pag nawala ang passion, tension ang pumapalit. When you are passionate, if you will observe, every passionate person that you would see, Christian or not Christian, pag passionate yan, hindi yan nagsasalita ng nakakatakot, nakakapagod, nakaka-stress. Tama? Gusto ko na mag-give up, gusto ko na mag-quit, busy ako. Hindi mo madidinig yung words na yon sa mga passionate people. Pero subukan mo, pag pumasok ang fear, at siyempre madidiscourage na yan, sasabihin yan, tigil na natin to, baka hindi natin, baka masyado malaki to. Kaya natin to? Walang pere. Di ba? Kasi ayaw kong payagan. Yung mga ganon. Kasi nga may pumasok na fear. At saan mo makikita yon? Notice who gets fearful the quickest. Pansinin ninyo, sino ang mabilis matakot? Tingnan natin. Nehemiah 4:11, makikita natin ang clue. Sino yung mabilis matakot? Nehemiah 4:11. Also our enemies said, ito yung mga taong mahilig makinig sa kalaban. Diba? Sila yung mga taong ang nadidinig nila lagi yung boses ng demonyo. Kaya madalas, di ba, nakaka medyo hindi nga maganda kung pastor ka, kung kumustahin mo yung member mo. Sister, kumusta ka na? Medyo ilang linggo na kita hindi. Brad, ba't wala ka ng ilang linggo? Kasi pastor, ang demonyo talaga. Lagi ako iniistorbo. Sabi ko, hindi mo ba nadidinig ang boses ni Lord? Purong demonyo na lang nadidinig mo. Hindi ba madalas yung mga ganong Christian? Puro sasabihin, demonyo, ginagawang excuse. Ba't hindi ka nakatapos ng pag-aaral? Kasi pastor, yung demonyo. Ha? Ba't ka nabuntis ng bata ka? Kasi si Satanas. Ano? Nagsiping kayo ng demonyo? Di ba? So makikita po natin, those who chose to listen to negative voices, they are the quickest to get fearful. Yung mahilig makinig ng mga negative, ano sabi ng Bible? Faith comes by hearing. And if you'll reverse that, discouragement comes, fear comes from hearing the negative words around you. And I tell you, hindi kayo kakapusin ng mga negative people. Sa church mo, naku, dami negative people sa church. Sa bansang Israel, grabe ang negative people doon. The 12 spies, remember? Bakit hindi nakapasok sila sa promised land? Kasi nga yung mga negative people
Umikot sila ng 40 years sa wilderness because of negative people. Kaya minsan, kaya nadidelay yung progress ng cell, ng church, ng network, kasi nag-iintay pa si Lord na patayin yung mga katabi mong negative. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka, baka patayin ka ni Lord, ha? Alam mo yung ginagawa ni Lord sa mga negative? Ay, naku, pinapatay. Basahin niyo Bible niyo. Ang tawag natin sa kanila ay mga negastar. Mga negastar. Yung walang makitang positive, laging negative. Encounter ka. Sige, encounter. Magkano? 600. Hindi ko kaya yun. Mahal. Alam niyo, nung first encounter namin, 8 years ago, 1,700 po ang registration namin. Kasi sa hotel namin ginagawa yun. Nung medyo dumami kami, binawasan namin kasi hindi na pwede sa hotel. Hindi na kaya ng mga iba naming member. So, naging 1,000. Tapos, dumami ulit, hindi na kaya 1,000. Naging, binaba namin sa 800. Tapos, hindi na rin kaya 800. Ginawa namin 600. Pag hindi pa nila kinaya, kunin na sana nila ni Lord. 600. Ang daming negative, tama? Ang daming mga didinig. It will slow you down. Nehemiah 4 verse 12. Ang sabi, then the Jews who lived near them came and told us 10 times over. Hindi lang po itong mga madaling maapektuhan ng discouragement. Sabi nung una, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them. Sa verse 11. Okay, sorry. Sa verse 11. We will kill them and put an end to their work. Biro mo, sino nagsabi na our enemies said? Di yung mga Jews, yung nagre-rebuild ng wall, sila yung nagsabing, hoy, alam mo, sabi ng kaaway natin, bakit ka nakikichismis sa kaaway? Polluted source yan. Hello, are you listening? Maraming Kristiyano, hindi talaga sila ma-encourage kasi nga, tumatanggap sila, nagre-receive sila ng polluted news, sa polluted sources. Kaya kita mo ang buhay nila, lagi silang discouraged, lagi sila nang lalata, walang kagana-gana, walang drive, di ba? Walang excitement. Papatayin niya ang passion mo. Pag namatay ang passion mo, patay ang vision mo. Kasi pag binigyan ka ni Lord ng vision, bibigyan ka ng passion. At siyempre, hindi mo magagawa ang vision without excitement. And people, you will never draw people if you are not excited. Kaya mo lang madodraw ang people because God puts excitement in you. You're working hand in hand with the Holy Spirit. That's the only way that people gets attracted to you. Kasi yung excitement mo, genuine, hindi fabricated. Kasi you receive the vision. And the vision comes from God, hindi galing sa tao yan. Kaya, blessed are you, mga kapatid. Yung mga kayo, mga nag-encounter, grabe, bukod kayong pinagpala sa babaeng lahat. Hindi lang si Maria. Kasi you received the vision. The Lord entrusted the vision to you. Not so many people. We are in the minority. As far as numbers are concerned. Kakaunti lang tayo na gumagawa ng vision. Pero don't you worry. You and God, we are a majority. Amen? Yes, we are a majority. Kaya nga, maraming tao. Ano pa sino yung mga tao madaling maapektuhan? Yung affected. Sabi ng Nehemiah 4:12, pakilagay nga, Nehemiah chapter 4 verse 12. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over. Ito na, hindi kaaway ito, hindi kaaway. Kababayan niya, ka-churchmate niya. Mismong mga Hudyo, mismong Christian, 10 times over. Sabi nila, wherever you turn, they will attack us. Pero mo hindi nakafocus sa pinagagawa ng Panginoon, nakafocus sa ginagawa ng kaaway. Di ba? Ang lakas makapanghina nun. Mga kapatid, sa totoo lang. Ako, pastor na ako, pero pag nakakadinig ako ng mga negative, lumalayo ako kasi nanghihina talaga ako. Walang exempted dito. Sabi ko nga, you can contract discouragements as easy as you contract cold and flu. Virus yan. Contagious kasi yan eh. Discouragement is contagious. Subukan mo. Makisama ka, sumama ka, mag-hangout ka sa mga negative people. It's just a matter of time. Wala ka na ma-accomplish for God's glory. Puro takot na mararamdaman mo. Hindi kami makakabinal ng building kung nakinig ako sa ilang tao. Ang dami nagsabi, hindi nyo kaya yan. 35 million yan. Yung church namin, 7-year-old church. Pioneering kami. 7-year-old ang church namin. Bumili kami ng 35 million building. Kung nakinig ako doon sa mga negative voices, hindi namin makonquer yung promise lang namin. Kasi ang daming negative kaysa sa positive. Yan katabi mo ba? Mukhang positive ba yan?
Tingnan mo, tingnan mo. Hindi, gusto ko tingnan mo. Huwag kang matakot na sampaling ka niya. Tingnan mo, pag ang mata niya malamya, naku po, parang wala nang ka-excitement yan. Discouraged na yan. Diba? Ito mga encounter na to, grabe, on fire to. Hindi lang halata. Amen? Kaya alam nyo, ang solusyon ni Nehemiah, sabi ng Bible, get away from those negative people. Yung mga best nyo, sila best. Naku, si best. Yung best na yan, delikado yan eh. Madalas sila pa yung humahatak sa'yo, palayo kay Lord. Tama? Sabi ng isang saying, ito gusto ko tong parang proverb, tong saying, if you're going to soar with the eagles, you can run with the turkeys. If you're going to soar, kung gusto mo lumipad kasama ng agila, kung gusto mo maging katulad ka ng agila, you cannot run with turkeys. Kasi ang turkey, naku, panghanda lang sa lamesa yan, pag Thanksgiving. Okay? Wala, ulam lang yan. Ang agila, kailan ka nakakita ng agila na inihanda sa hapunan? Wala. Mahihirapan ka, kapatid. Kasi ang taas nilang lumipad. And we were created by God to soar like an eagle. Ang problema, maraming Kristiyano, hindi nila marating yung level na yon kasi they chose or they failed to discern sino-sino ba itong kasama ko na to. Kasi kung ano ka ngayon, listen, makinig kayo mga kapatid. Kung ano ka ngayon, whether good or bad, may kinalaman dyan kung sino yung mga barkada mo. Malaki ang kinalaman ng kasama mo ngayon. Kung kaya ka suikat ngayon, kaya ka bine-bless ngayon, kaya ka lumilipad ngayon, ay dahil sa kasama. May kinalaman yung kasama mo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa yan. Kaya ako nakapag-preach dito, dumikit ako kay Bishop Oriel eh. Hindi nga, sumama ako sa Agila eh. Diba? Tiga Nabotas lang kami. Sa Nabotas, usod sa lugar namin yung garahe ministry. Yung garahe, yun na, doon na ang church. Bago mag-service sa umaga, tatanggalin mo na yung aso, yung tricycle. Church na yun. I'm not belittling them. Hindi ko minamaliit yung mga pastor. Doon ako galing eh. Kaya lang, naintindihan ko na if you want to fly, sumama ka sa mga lumilipad. Right? Ngayon, gusto mo maglakad sa lupa, sumama ka sa lagi walang pamasahe. Naintindihan po ba natin? Hindi masamang mahirap, pero pasandalian lang yan. Huwag mong i-claim, huwag mong sabihin, oy, sanay na kami, ibahin mo to, pastor, sanay to sa hirap. Grabe, pinagyabang mo pa. Mahirap ka na nga, sanay, sinabi mo pa, sanay ka. Hello? Amen? Kaya nga, mga kapatid, payong kapatid lang, maraming mga Christian hindi lilipad because they are fearful, they are afraid. And sometimes, hindi po yung fear of falling ang pumipigil sa iyo. Sometimes, it's the fear of men. Itong mga Jews na to, narinig nila yung sinasabi ng mga nasa tabi-tabi, papatayin daw tayo. Naku, sabi niya, pag nakatalikod daw tayo, aatake sila mula sa likod. Kaya tingnan mo sabi ng Proverbs 25:29, the fear of man is a dangerous trap, but to trust God means safety. Maraming mga Christian ayaw sumubok kasi hindi sila takot mabigo. Listen church, hindi kayo takot mabigo. Takot kayo sa sasabihin ng tao. Katulad ng naranasan nila, Nehemiah, yung sinasabi ng tao, ang daming na-discourage. Pero sinabi na ng Panginoon, you will finish the wall. It's my mandate to you. Go. Sila Moses, sabi ng Panginoon, go and possess the land. Di ba? Pero may mga negative na mga tao, ano nangyari? Na-dispossess sila, namatay sila. Millions of Jews died in the wilderness. Hindi sila nakapasok sa pangako ng Diyos. Kasi sa negative people, sa negative words. Kaya nga tama ang sabi ng Bible. Sabi ni Jesus, on the last day, you will give an accounting to me on whatever, di ba? Worthless words that you speak. Sa huling araw, haharap kayo sa akin, sabi ni Jesus. Importante pala yun, ano? Kapatid, mahalaga pala kay Lord yon na ang words na lumalabas sa bibig mo nakaka-encourage, hindi nakaka-discourage. Dahil mananagot kayo sa akin sa lahat ng walang kwentang salita na lumabas sa inyong bibig. Naku po, sabi ko, Lord, thank you for the revelation. Kaya pag Kristiyano ka, you are not allowed, you are not permitted to speak words that discourage people. Ang bibig natin, ang dila natin ay dinesign, binigay ng Panginoon for you to encourage people. Did you hear that? Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Faith is about taking risks for God's glory.
Yun po ang ibig sabihin ng faith. It's about taking risk for God's glory. Fear has no room in our hearts. Sa isang Kristiyano, fear has no room. Hindi mo dapat pinapapasok yan sa puso mo. Because you cannot accomplish the purposes of God in your life. At pag hindi mo na-fulfill ang purpose ng Diyos sa buhay mo, maraming apektado. Alam niyo kung bakit ako passionate sa ginagawa ko? Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko, sa apo ko, sa generation na susunod. It's not about me. It's not about you. It's about the next generation that follows after us. Kaya ganun po, hindi ka pwedeng magkaroon ng takot. Sabi ng Matthew 11:28-30, this is my last verse. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ang sabi ng Panginoon, this is in closing. Sabi ng Panginoon, are you discouraged? Sabi niya, come to me, all of you who are discouraged, weary. Learn from me, sabi ng Panginoon. If you are discouraged, sabi ni Jesus, come to me. Learn from me. My yoke is easy and my burden is light. So if you will just receive the word of Jesus face value, if you will receive the word of Jesus as it is, then nothing is difficult. Hello? Nothing is difficult. Kasi sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. I will give you a burden, but it's not heavy because it's light. So if the Lord told you to build the wall, to rebuild the city, sabi niya, come to me. Because apart from me, you cannot do it. It's impossible. Because you will be discouraged. It's easy to be discouraged. Ang bilis, parang sipon lang yan, kapatid. Ang bilis kumalat ng virus ng discouragement. Hindi ka kakapusin ng mga taong negative. Hindi ka kakapusin ng gagawin, nakakapagod. Hindi ka matatapos sa pagre-reorganize ng buhay mo. Pero Jesus said, come to me, learn from me. Mag-aral ka sa akin. Kaya nga alam nyo, kung gusto nyo mag-produce ng mga quality disciples to change this nation, maybe not in my lifetime, but I'm relying on my disciples that if they will learn from the Lord at magtiwala sila that the yoke is easy and the burden is light, then, ay grabe, sabihin ko sa iyo, ang dali mo magamot yung discouragement. Kasi alam mo yung source. Tama? Alam mo yung source. Ngayon, pag alam mo yung source, 50% of the problem is already solved. Mas madali nang lutasin yung 50%. And it would help you a lot in your Christian walk, in your journey with God. And I hope this afternoon, nagkaroon kayo ng revelation doon, kapatid, no? Magkaroon po tayo ng balanced life. And of course, ito pong fear, hindi na po ito practical, no? Kasi po, minsan spiritual attack na talaga to. And what's your antidote for fear? Sabi ni Jesus, come to me. All of you who are discouraged, I will teach you how to do the ministry easily and very light. You will enjoy the ministry. Sabi ni Lord, you will enjoy the ministry. Hindi gusto ni Jesus na nag-i-struggle ka sa ministry. Sabi niya, my burden is light, my yoke is easy. Unfortunately, ang daming Kristiyano, makikita mo, stress na stress. Grabe yung eye bag, kalahating kilo. Pag tumingin ka sa itsura niya, hindi ka nakaka-encourage, sister. Brother, yung eye bag mo kalahating kilo na. Matulog ka muna, ha? Pwede po ba? Gusto ko mag-pray. If you feel that God is talking to you right now in this message, kasi nadi-discourage ka, o katatapos mo lang, makarecover ka pa lang, tapos eto na naman, parang may nararamdaman ka na naman. Will you come forward? Gusto ko lang mag-pray para po sa inyo. Kung parang pakiramdam mo, nanghihina ka. Di ba? Yes, naintindihan mo, maybe you're just overworked or frustrated, or you need to remove some relationships, kaya lang wala kang courage, wala kang lakas ng loob, then let me help you in prayer. The altar is open para sa manalangin tayo. Thank you for coming. Salamat sa paglapit, pag-receive, pag-accept sa invitation. Hindi ko alam kung ano-ano yung pinagdadaanan niyo, pero siyempre, discouragement, very common talaga yan.
Ako, nadi-discourage din ako. Kaya lang, magandang balita, alam na natin kung paano natin hahawakan. Tama? Yung panghuli, gusto ko yung panghuli. Tandaan nyo yun. Sabi ni Jesus, come to me. Every time that you're feeling that something is attacking you, in whatever form, sabi ni Jesus, come, come. He's giving an invitation. All of you who are discouraged, yung nangihina. Yung iba naman sa inyo, wala namang ginagawang kasalanan eh. Actually, passionate ka nga eh. Kaya lang, di ba, hindi mo nakikita yung atake sa ibang area. So, if you're that person right now, pwede ba itaas natin yung kamay natin sa Panginoon? In an act of surrender, just close your eyes and bow your head. Especially yung mga first-timer. Yung kung may first-timer dito, gusto ko kayo encourage na Jesus is extending His invitation to you to come to Him. Not a religion. Hindi dulos ang tagapagligtas mo si Jesus. It so happened that this church is an instrument of salvation. And God sees your heart. Alam ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Alam niya yung puso mo na maapoy ka para magawa yung pader, yung wasak na buhay, wasak na pamilya, wasak na city, wasak na school, spiritually speaking. Then, if you're that person that's accepting the invitation from the Lord, let us say, Lord Jesus, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat po na pwede kaming lumapit sa iyo anytime, ano man ang sitwasyon. Dahil ang sabi mo, tuturuan mo kami. Ikaw ang greatest teacher namin. Ikaw ang healer namin. Ikaw ang aming restorer, deliverer. Ikaw yung fortress in the time of need. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo kami ng burden, which is light. Thank you for the yoke, that it's easy. Because it came from you. Sinusurrender namin sa iyo. Yung burden, yung yoke, na galing sa amin. Mabigat dalhin ito. Salamat po, Panginoon, na yung cross, dinala mo ang bigat upang ang dali namin ay magaang na lang. We can follow you kung saan mo kami gustong pumunta na walang dalang bigat sa aming mga buhay. Salamat sa kapahingahan in your presence. Ang mga frustrations, Lord, tuturuan mo kami na mag-organize ng aming buhay. Higit sa lahat, yung takot, inaalis namin ito sa aming buhay at ang tinatanggap lang namin ay ikaw. Salamat po na marami. In Jesus' name, amen.